Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Good PM, bro. Allah. Hindi ito Muslim kasi good PM ang sabi ni Sheikh. Isa po akong Kristiyano. Yun. Kristiyano pala. Kristiyano pala. Gusto ko po yumakap sa Islam, mashallah. Alhamdulillah. Pero, bakit? Baka hindi magpayag ang papa ko. Dapat din po ba na ipaalam sa pamilya ang pagpasok sa Islam? Grabe, no? Well, maganda yung kanyang, Sheikh, yung kanyang tanong, no? At saka yung kanyang intention, maganda rin dahil iyakap siya sa Islam, no? Alam mo, sa buong buhay ng isang tao na hindi Muslim, ang pinakamagandang desisyon na gagawin niya sa buhay niya ay itong pagyakap sa Islam. Kung sakaling hindi ka Muslim, yan ang pinakamagandang desisyon na maaring magawa mo sa buhay mo, ang pagyakap sa Islam. Bakit? Dahil ang niyayakap mo yung katotohanan. Kaysa naman mali ang relihiyong yayakapin mo, walang kwenta yun. Ngayon, kung yayakap ka sa Islam, ang yayakapin mo yung totoong pananampalataya. Saan ka pa? Hindi po ba? Ang tanong ng ating texter na isang Kristiyano, sabi niya, gusto niya yayakap sa Islam, pero baka hindi raw magpayag ang kanyang tatay, yung kanyang mga magulang. So, dapat pa ba na ipapaalam niya, no, sa kanyang mga magulang ang kanyang pagpasok sa Islam? Alam mo, mabuti kang anak. At sa gagawin mong ipapaalam mo sa mga magulang mo ang isang bagay na gagawin mo na sa tingin mo ito'y tama. Ako, hindi ako kontra doon kapag ipapaalam niya. Walang masama doon siya. Papaalam mo sa mga magulang mo na meron kang gagawin na isang bagay katulad ng mag-iiba ka ng relihiyon. Bilang pagrespeto sa kanila, gawin mo. Walang problema doon. Hindi masama yon. In fact, dapat nga talagang gawin mo yon. Ngunit, ang tanong ko sa iyo, paano kung hindi sila papayag? Paano kung hindi papayag? Pwede mo sabihin, magmumuslim po ako. Bilang pagrespeto sa kanila, pwede mong ipaalam sa kanila na ikay magmumuslim. Ang tanong, paano kung hindi ka papayagan? Kung hindi ka nila papayagan, hindi ka na ba tutuloy sa pagmumuslim? Sigurado hindi ka papayagan nun eh. Kapag ang mga magulang mo yung mga Kristiyano, at ikay magmumuslim, nako, hindi talaga papayag ang mga magulang na ang kanilang anak magmumuslim. Katulad lang sa akin noon. Nung magmumuslim ako, hindi sila pumayag. Talaga siya? Hindi sila pumayag. Kaya, ang tanong, kung hindi ka papayagan, itutuloy mo pa ba? Kung hindi ka papayagan, susundin mo pa ba sila o hindi na? Ito po ang sagot ng Quran sa bagay na yan. Ipaalam mo sa kanila na ikay magmumuslim. Ngunit kung hindi ka papayagan at natitiyak ko na hindi ka nga talaga papayagan na ikay magmumuslim, huwag mo silang sundin. Huwag mo silang sundin. Ito ang sabi ng Allah. Sa chapter 31, ang talata po ay 15. Sabi niya, Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Yan. Ito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi niya, datapwat kung sila, yung mga magulang, Sheikh, ay magsikhay upang ikaw ay magtambal ng iba pa sa pagsamba sa akin sa mga bagay na wala kayong kaalaman, sabi niya, sila ay huwag ninyong sundin, sabi niya. Sila ay huwag ninyong sundin.
at maging mabait kayo sa kanila. Dapat talaga maging mabait. Utos pala, no? Na maging mabait tayo sa ating mga magulang. Maging mabait kayo sa kanila sa mundong ito. At sundin ninyo ang landas ng sinumang nagbabalik loob sa akin. Yun pala dapat ang sundin eh. Ang magbabalik. Sundin! Sabi ng Allah. Sundin! Sundin ninyo ang landas ng sinumang nagbabalik loob sa akin sa pagsisisi. Sa katapusan, ang hantungan ninyong lahat ay sa akin, sabi niya. At sa inyo ay aking ipagtuturing ang inyong ginawa. Sabi ng Allah, kapag ang pag-usapan ay ang pagsamba sa Kanya, no, lalong-lalo na kapag ang mga magulang mo ay mag-utos sa iyo na sumamba sa iba maliban sa Allah, ang sabi ng Allah, huwag mo silang sundin. Ngunit maging mabait ka sa mga magulang mo. Dahil mga magulang natin yun. Ngunit, kung ang ipag-utos sa iyo ay ang pagsamba sa iba maliban sa Allah, sabi ng Allah, huwag mo silang sundin. Automatic yan. Kapag hindi ka niya papayagang mag-Muslim, ibig sabihin, ayaw niyang sasamba ka sa Allah. Yun. Oo. Ayaw niyang sasamba ka sa Allah. Sa makatwid, hindi mo siya dapat sundin. Pero, ipaalam mo sa kanya ang plano mo. Hindi naman ibig sabihin na sinabi ko sa inyo ito, mga magulang ko, ay susundin ko na ang advice ninyo na huwag magmumuslim. Sinabi ko to bilang paggalang, pagrespeto sa inyo. Ngunit, ang sabi ng maluwalhating Quran, kailangan sundin mo ang landas ng sinumang nagbabalik loob sa Allah. Dapat talaga magbalik Islam siya. No? Dapat talaga yun. After all, kapatid, kapag tayo, after all, ang kaligtasan natin, ayon sa Biblia ng mga magulang mo, ito ay kanya-kanya. Hindi ka mailigtas ng mga magulang mo kung sakaling mali sila. Baka ikaw pa ang makatulong sa mga magulang mo para maligtas sila. Ngunit sa Biblia, kanya-kanya tayo eh. Kaya dapat, kanya-kanya tayo magsumikap na tayo mapasama sa matuwid na pananampalataya. Dahil kanya-kanya tayo ng pagsusumikap para tayo maliligtas. No? Ang kaligtasan ng kaluluwa, ito daw ay kanya-kanya. Sa Biblia, ganun eh. Sa Ezekiel 14, ang talata ay 20, ganito siya ang sinasabi, basahin ko. Sabi ay ganito, bagaman si Noe, si Daniel, at si Job, ay nangandoon. Buhay ako, sabi ng Panginoon. Hindi sila mga liligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Grabe, no? Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Kaya kanya-kanya ang kaligtasan kung Biblia ang pag-uusapan. Yung magulang mo, hindi mo ito maililigtas ayon sa Biblia. Yung magulang, yung mga magulang mo, hindi ka rin niya maililigtas. Kanya-kanya, sabi ng Biblia eh. No? Hindi sila mga liligtas na mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa. Ngayon, bakit mo pa sila bakit ka pa magpapapigil kung sa tingin mo na ito ang tama, ito ang tamang katwiran. Kasi ganun yun eh. Dahil ikay papasok sa Islam, dahil ang katwiran mo, itong matuwid. Doon ka na-convince. No? So, kailangan ituloy mo ito. Dahil wala silang may tulong sa'yo. After all, kapatid, nag-isa tayong dumating sa mundong ito. Hindi natin kasama ang ating mga magulang, no? Mag-iisa rin tayong lisanin ang mundong ito siya. Nag-iisa tayong dumating dito eh, no? Sabi nga sa chapter 6, ang talata ay 94. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. At katotohanan kayong lahat ay dumating sa amin ng nag-iisa. Katulad ng kayo ay aming likhain sa pasimula, iniwan ninyong lahat ang mga bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. Hindi namin namala sa inyo ang inyong mga tagapamagitan na inyong inaangkin na mga katambal ni Allah. Ngayon ang lahat ng relasyon sa pagitan ninyo ay pinutol na at ang lahat ng inyong ipinangangalandakan ay naglaho sa inyo. Sabi niya, tayo daw lahat dumating na mag-isa. Of course, iiwan mo rin ang mundong ito, mag-isa ka rin. Hindi mo kasama yung mga haharap ka sa Allah, mag-isa ka rin. Kaya dapat, sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha, no, huwag kang magpapigil. Sa pagyakap sa matinong relihiyon, huwag kang magpapigil sa sino pa man, kahit sa mga magulang mo. Dahil baka ikaw pa ang makatulong sa mga magulang mo para sila ay magabayan mo rin sa tamang pananampalataya. Katulad ko, nung ako yung makap sa Islam Sheikh, ayaw ng mga magulang ko. Pero hindi ako nagpapigil. Dahil alam ko na ang gagawin ko tama, hindi mali. So ngayon, pagkatapos ko, sila sumunod din. Nag-Muslim din silang lahat. Inshallah, sana ganun din ang mangyari sa iyo, brother, no? Brother na kita. Kung gusto mong yumakap sa Islam, pumunta ka sa akin, sa amin ni Sheikh, no? Sa ating tanggapan, sa Mindanao People Dawah Association, inshallah, matutulungan ka namin, no? So, yun po ang aming kasagutan.